Hello, beautiful. Welcome back at Everything Nice at Mitch Saginaw. I'm inviting you to like and subscribe to my channel and please hit the notification bell for more updates on my videos. Ayan. And I'm also inviting you to follow my Facebook page, ano yan, Facebook page, Nurse Bantita Mitch, Instagram, Everything Nice at Mitch, and TikTok, Mitch Bean. Ayan. So, please follow sa ating mga social media account. Ayan. And, yeah, ngayon lang ako nakapag-update. And, kamusta kayo? So, actually, hindi ko pa na-edit yung mga i-upload ko talaga. Pero meron naman talaga. Tinatamad lang ako mag-upload. Hindi naman sa tinatamad. Busy lang sa life. Oo, workaholic yan. Charis. Ayan. And, ano na din, kung gusto niyo din ng mga playlist, I have in my YouTube playlist, meron ako diyang Astrophytome Care Tips, Gymnoculation Care Tips, Haworthia, na konti lang yung mga naano ko sa Haworthia, and then yung mga succulent varieties, plus care and tips, succulent, flex and day, ano pa ba? Box of Happiness. Ayan. So, sama-sama yan. Nakasort of. Kaya kung gusto niyo ng mga plant care tips, dahil hindi na rin ako masyadong nakakapag-vlog everyday, it's not, parang almost naman din kasi nasabi ko naman na din sa mga vlog ko noon. So, ang ating vlog today ay meron din kasing nag-comment sa ating, ito yung vlog natin, Cute Cactus Pups Repotting. So, it's about the pups or the mga babies ng mga gym locality. So, sabi ni Ma'am Yan 9490. So, thank you ma'am sa pag-comment at pag-drop by sa aking channel. So, ang tanong niya, this is specifically about sa gym localization. So, sabi niya, pwede po siyang direct cactus soil kahit wala pong roots. So, ang tinutukoy ni ma'am is the gym localization na PAP. So, siguro, baka interested siya na mag-propagate. So, for those na mga newbies na gusto mag-propagate, so para sa inyo tong vlog na ito. Ayan. So, thank you sa tanong mo. Magandang tanong yan, ma'am. Yeah. So, pwede nga ba na ang isang cactus pops ay itanim sa soil? So, if you would search kasi sa kay Facebook ulit, o din, kay Facebook, kay Google sa internet, it would say na pwede, yung iba naman, ang sasabihin niyan is, hintayin mo magka-roots. So, which is which ba? So, actually, maraming pamahiin ang mga tao sa ibang bansa. So, kasi, I think those pamahiin or mga care tips, it would apply, depende kasi yan sa location mo. So, swerte tayo, kaya natin magpaugat because dry yung ating climate and tropical. So, maulan-ulan, which is kailangan din yan ng mga cactus. Hindi naman porque kasi sinabing cactus is hindi na kailangan ng tubig, kailangan pa rin para mag-continue ang buhay nila. So, the answer is yes. Oo. Pwede tayong tanim ng cactus na ilalagay lang sa soil. So, ganyan ang isa sa mga ginagawa ko. Pero kung ano-ano yung mga ways, marami pa ring ways. Pero sa kagaya ko na busy sa work is pwede yan. So unahin natin yung tanong mo, ma'am, yan. So pwede. Different gymnocalycium ay madaling paugatin. It depends on its variety. So kung pure gymnocalycium, yan yung kulay green or black. Like this one. Sorry, madumi. Hulugan ng mga kung anik-anik na dumi. So like this one, this is a pure green na gymnocalycium and it was my propagation. So madali lang paugatin to, wala tayong mga problema dyan. So kumuha ko nga ako ng mga gymnocalycium dito. So the green ones or the pure ones are madali lang siyang ipropa. So yung mga green, yung mga pure maroon, ano pa ba? Basta ganun, madali lang silang ipropa. And then we have yung ating variegated.
gymnocalycium like this one. Ito. So, meron din ako mga kinuha sa mga mother plant na mga pops, but hindi kasi pare-parehas ang variegated gymnocalycium kung paugatin. Merong madali lang at merong mahirap talaga. So, I have here, ayan yung ating mga pops. So, marami to. Konti lang yung, hindi ko alam, konti na lang yung nakita ko eh. So, baka namatay na din iba. Kasi yung namatay dito is nakikita ko. Pero yung iba is wala. Wala na yung iba. So, yan lang yung natira. Pero marami yan. Ayan. So, meron akong variegated yellow. Meron akong, ano na nga to? Nakalimutan ko na. Tea lines. And then yung ibang mga, I think this is root beer. Yung iba. So, asan pala si root beer? Kinuha ko siya kanina. Anyway. So, sa mga variegated is madali lang. May iba naman talaga mahirap. Kagaya to, konti na lang pala yung natira dito. Hindi ko alam. Lately ko lang na-check. So, sabi ko, ba't nasa na yung iba? Tapos, ito lang yung natira. So, anyway, ang ginawa ko lang dito is, nilagay ko lang siya dito sa soil and then yun na. Pero, ang sagot ko kay ma'am, yes po, pwede. Basta, continuous mong i-monitor. So, kagaya to, hindi ko siya na-monitor. Nag-advise hindi naman nakapag-monitor. Kasi nga, busy nga tayo sa work. Oo, dahil umuuwi lang ako dito kapag off ko lang. So, wala ako yung lagi talagang stay in dito. So, pwede mo siyang ilagay sa soil. Pagka-pop mo sa mother plant, lagay mo sa soil. And then, ang sabi ko, continuous monitoring po. So, paano continuous monitoring? Ang titingnan mo lang kasi dyan is kung napapanat na ang iyong pops. So, kung napapanat, more like less na hindi mo na siya mapaparoots kasi pamatay na yan eh. Nade-dehydrate na yan. Kasi kailangan na ng tubig. Eh, hindi mo mapaugat. Oh. Other ways, yung iba kong ginagawa is, sinusugatan ko yung cactus para magkalos, para tabuan ng roots, and then lalagyan ko siya ng rooting hormone. So, effective din yun. Other way around na nakikita ko is nilalagyan nila ng parang cover or parang baso, parang puwit ng baso. Tapos gaganon nila magmo-moist hanggang sa mag-roots na sila. So kahit yung mga malalaking cactus na walang ugat or dinagraft is ganun yung ginagawa ng ibang mga farmer or mga collectors ng gymnocalycium. So other one is, ano pa ba? Ayun, tapos ang continuous tayo magmo-moist. So ako kahit hindi, sa ngayon na, one of my experience, dati ang advice ko, continuously moisting. Pero sa akin, ngayon, hindi na ako madalas kasi dahil busy na nga ako sa baby ko eh. So, ako continuous, hindi na ako masyado nagko-continuous moist. Nilalagay ko lang sila dyan. Ang pinaka-biggest factor ay kailangan ko mahangin sa lugar ng inyong pagtatamnan. Kailangan mahangin yan. So, yun yung isa sa makakatulong para mag-roots yung inyong gymnocalycium. So, yun yung napansin ko. So, yan ang latest na advice ko sa mga gymnocalycium collector or yung mga gusto mag-collect ng gymnocalycium, mag-alaga, magpatuloy na mag-propagate. So, yun yung biggest factor. Kailangan mahangin doon sa area and para hindi magkaroon ng mga pests. Ayun. So, actually, meron ako nakitang mga pups na nagkaroon na siya ng roots. Natanggal lang siya, tapos nagkaroon na siya ng roots. So, yun lang. Kahit na nakahang siya, basta mahangin sa place, is mag-roots po yan. Lalo na kung mataas ang humidity sa inyong lugar, mag-roots po yan. Tingnan niyo yung ibang mga succulent, pag mataas yung humidity, nag-uugat yan. So, ayun ang advice ko. Ulitin natin. Una, kailangan, yun, patong mo siya sa soil, tapos mag-moist ka din kahit minsan, kahit hindi na ganun kadalas, and then continuous monitoring. So, kung mainit na mainit, sige, mag-moist ka na. Tapos, kailangan talaga, biggest factor ay mahangin sa inyong lugar para mas makatulong na mag-roots ang inyong
gymno, and the other advice is kung hindi talaga, sugatan mo na, tapos bumili ka na ng growing hormone. So, isa pang add ko na din, dagdag ano na din care tips. Isa pang magandang factor yung soil mix mo, kailangan more organic siya. Mas madali siya mag-ugat. And kung gusto mo mag-flower siya na mag-flower, kailangan healthy yung soil mix mo. Lagyan mo ng CRH, Plasman, kung meron kang bulok na ipa. Anong tawag doon? Tuyo na ipa. Tapos, coco peat, garden soil, ganun. Basta, healthy yung soil mix mo, mas magpa-flower yung mga gymnocalycium mo. So, speaking of that, nag-flower na naman yung mga aso natin, flowering na naman sila. And as well as nakikita ko si variegated Astrophytum. Nasisilaw ako kasi 3 PM pa lang. And another one na mahirap pa ugatin, pure bar. So, medyo mahirap. Pero there are some madali. Depende sa varieties nila. Meron naman ako mga na propa na bar na pure bar na napapaugat naman. So, ewan ko, baka ano lang ako. Green thumb. Charis. Ayun. So, yun lang yung ating parang haba nung ano ko, nung care tips. Alam niyo naman ako, pag nagtanong ako, gusto ko may pa-care tips pa rin. Nakakamiss rin kasi mag-care tips. O, nakakamiss rin mag-vlog ng mga succulent na hindi ko na nagagawa. So, ayun. Gagawa na ako ng vlog ng mga succulent. Abangan niyo yan. Tapos may hindi pa ako na-upload na Banks of Happiness. And yung nagpunta kami sa Baguio, sa Northern Blossom, sa Atok pala. Tapos may itatanong ko pa yung mga ibang cactus na nabili ko noong December pa, March na, Diyos ko. Baka yung iba nga is na maalam na, hindi na kinaya. Busy yarn. So, yun lang. So, thank you for watching. Thank you for liking. Thank you for subscribing. And thank you for click the notification bell. And thank you for sharing this videos to someone who needs it. Ayan. So, kung may kaibigan kang plantita at namumblema sa mga cactus, sa mga succulent, is share mo lang itong vlog ko today sa kanya. So, ayan na. May mga proof pa ko Oo, yung mga plant care tips ko based on my experience lang naman. So, ayun pala. Mag-ano pala ako. Magtatanggal pala ako ng mga baby. Yes. Baby. Come and save me. So, pagka nag-ano tayo, twist motion lang. Ayun na, may ugat na siya. Kita nyo. May ugat na siya, be. Oo. So, pagka ano ko nito, continuous monitor. Ganun, may ugat na. Itong isa, wala pa. Ito, malaki-laki. Ay. Dami nito. Para siyang DD. Hindi DD mo DD hybrid. Lokal-lokal na yan. Hala, kailangan ko na malaking So, twist motion. Twist. So, pag nag-pops tayo, yung malalaki na talaga. Kasi yung maliit. Lalo na ngayon, mainit. They are not able to survive. Like this one, maliit. So, minsan kasi natatanggal yan. And yun nga pala, ayun, naalala ko, sabi ko na dapat mag-take note ako. Buti na lang naalala ko. So, kapag for sure tatanong ng iba dyan na nanonood ngayon, or sa makakanood ng video na to, saan ko ilalagay? Siya shaded po, o siya, maaraw. So, yung kagaya ng mga cactus ko, they are under the afternoon sun. Pagka-pop mo nito, is pwede mo na silang ilagay sa soil. Tapos kung paano mo sila nasanay, is doon mo na siya ilagay. Kung under the sun, syempre ito, under the sun to ng afternoon. Doon ko na siya ilalagay sa arawan. So, there are some sensitive cactus. There are some sensitive cactus na hindi. So, yun yung sinasabi ko, kailangan mo siyang i-monitor. Continuously monitor, baka masunog na ang iyong cactus. And kung panat na, hindi mo na yan mahahabol. Kailangan healthy sila. Kung paano mo sila pinitas is ganun din yung kanilang itsura. So ito, healthy yung mga pagmumukha. Wala namang mukha. Ang itsura ng cactus.
So, mahirap magtanggal kapag masyadong marami ng ayun. Tsaka kasi baka ma-scar mo si mother, kaya kailangan is kailangan ay circular motion. So, meron nabibili doon na pangtanggal ng mga puffs. Hindi ko alam yung tawag. May nagturo. Aray, ayan na, natusok na ako. Aray! Aray ka na! So, pahingahin na natin si mother plant. Kawawa naman. Yun. So, this is enjoying. And lalo na kapag nakabuhay ka ng cactus, be. Kung nakapag-propa ka, masaya din. Ayan, natanggal na yung isa. Ayun. So, vlog ko na lang din to for those na interested. And naghihintay ng result. Ayan. Tatanim pa pala ako ng seeds. Hindi ko na nagawa. Ayun. Anyway, so, yan lang. Thank you for watching Everything Nice at Mitch. This is your nurse Candida saying God bless po at lagi mag-ingat. Mwah!